Tayo po'y pinalad na makakausap. Ang Undersecretary po at tumatay yung tagapagsalita ng Department of Agriculture, Yusek Aces Perez. Yusek Perez, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Yusek. Good morning po, Yusek. Good morning, Sir John and Sir Drew. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alright. Good pa rin po ba ang morning sa ating mga magsasaka sa sektor ng agrikultura, Yusek Perez? Ano yan? Depende kung ano ginagawa mo ngayon. Anong depende mo, Yusek? Siyempre, depende kung nasaan kang lugar. May mga lugar kasi na medyo nagkaroon ng konting tulya dahil alam mo, nagkaroon ng pag-init, may mga lugar naman na maganda yung ani at saka maganda yung bayad ng palay, siyempre. At mayroong mga lugar na na malakas yung ani ng gulay. So depende kung nasaan ka, di ba? Depende sa sitwasyon. Panggit niya rin lamang po, Yusek Asek Perez, yung tungkol sa tag-init. Ano na po ang mga naging hakbang at patuloy na nagagawing hakbang ng inyong tanggapan regarding po dito sa inaasahan or pinangangambahang pag-init pa ng panahon kaugnay ng El Nino phenomenon, Yusek? Yung ang Department of Agriculture, naman tayo, nakatutok tayo ngayon sa pagpapalakas ng ating irrigation projects. Siyempre, ang natural phenomenon yan eh. Pero ang ginagawa ngayon, halimbawa ng Department of Agriculture, kasama na ang Department of Labor, full of government approach ito, ay yung pag-aayos ng mga tinatawag natin mga silted canals. Yun, para lumaki yung carrying capacity ng ating mga kanal in preparation for the El Nino. Ano yan, naka-set yan na ginagagawin ng Department of Agriculture with Department of Labor. Ngayong buwan darating, ngayong May, going to June, in preparation nga dun sa ating El Nino na mangyayari around September or early August. Opo. Ayun. Opo. Yusek, yung atin hubang, of course, unahin ko na muna itong palay o yung bigas. This year ba ay sapat po ba ang supply? At syempre, yung aanihin o yung inaani ho ngayon, kasi patapos na ang po. Pero sapat ho ba ito until next year ba, Yusek? Hindi. Ang Pilipinas kasi hindi naman tayo self-sufficient sa rice ever since. Talagang may bahagi ng ating bigas na kailangan nating kunin sa labas ng bansa. Yun ang ating ini-import. Pero yung ating ani naman ng first and second quarter, dalawa kasi yung quarter na yan. Yung first quarter, base sa datos, medyo mataas. Pero yung second quarter, medyo hindi ganun kataas ang ani. Pero ang susunod natin na mangyayari ay magtatalim tayo ngayon ng May, June, July. So May, June, July, yun naman ang aanihin natin sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, sapat pa ang ating palay sapagkat yung ating tinatawag na summer harvest medyo maganda. At siguro bago matapos ang May, June, July, hanggang early August meron pa tayong bigas. Pero yun nga, hindi yun galing lang sa Pilipinas at yun ay gagaling na rin dun sa iba nating ini-import na bigas. Alright. Yusek Perez, marami po ang nagtatanong, bagay na nabanggit nyo na kanina na hindi talaga tayo self-sufficient. Hindi na po ba mababalik yung panahong tayo po ang nag-e-export naman ng bigas, Yusek? Sa pagkakaalala ko po, isang beses lang po nangyari yun sa buong history ng bigas ng Pilipinas. That's around 1970s. Pero ngayon po, medyo, lalong-lalo na po ngayon, mga nangyari pong panahon ito, there was a time na meron tayong mga 90, 92, 94, 96 ang pinakamataas natin percent self-sufficiency. Pero ngayon po, nandun lang tayo sa mga 80%, 80%, around that number. Medyo mahaba-haba pa pong trabaho ito bago maabot natin yung 100% sufficiency na halimbawa, laging gustong mangyari
Pero kahit to maka 100% tayo, kailangan pa rin natin lagi ng 10% buffer. At yun naman, ito call for calamity. Kaya kahit po maabot natin, halimbawa yung pangarap na yun, talagang kailangan mo pa rin na kumangkat Opo. ng bigas para hindi po yung sapat na sapat lamang naman yung bigas na hawak. Ano po ba ang dahilan niyan, Yusek Perez? Ibig sabihin ba talagang malakas lang tayong kumain ng kanin o nawawala na yung mga lupang sakahan natin? Multiple ang dahilan yan. Una-una, malakas tayo talagang kumain ng kanin. Kaya yung pinakamataas na ngayon. Tayo Talaga na nawawala yung sa meal pinakamataas. natin eh, no? Bahagi ng buhay. Tayo na yung pinakamataas kumain ng kanin ngayon sa buong mundo. Dati po, Indonesia yan. Ngayon po, tayo na. Pagdating po sa per capita consumption. Pangalawa po, yung mga dati po natin kinakain na hindi naman kanin ay nakalimutan natin. Halimbawa, dati po, kung nag-aalmusal tayo, pwede na po yung kamote, saka po yung saging. Opo. Kamoting kahoy, ube, kinakain po yan. May mga lugar po sa Pilipinas na ganyan. Pero ngayon po, medyo nakaligtaan na po yan. Hindi na po naging mainstream o dahan-dahang nasasantabi yung mga pagkain na to. Staple din yun. Pangatlo po, yung mais. Ano po? Kumakain po, may mga lugar po sa Pilipinas na corn eater. Medyo bumababa na rin po yung consumption ng mais dyan. At yun po kailangan nating balikan. Dahil nga po, dapat naman ang kinakain natin ay multiple grain source. Ibig sabihin, hindi ho lang naman bigas o kanin ang merong carbohydrates, kundi marami pa pong iba. At yun po, kailangan, yun po, medyo na isang tabi natin. At siyempre, yung sinabi niyo na rin kanina, yung pong pagliit ng ating mga sakahan na dati po na palayan. Na po, dahil meron po tayong industrialization, nagkakaroon po, ginagamit po pa bahay. Kaya ito po ang dahilan din. Land conversion. At siyempre, ang pang-apat na pinakamalaking factor, dumami na po yung populasyon natin. Tama naman. 117 million na ho tayo eh. So, siyempre po, pong tumataas yung populasyon, dumami po din yung ating kailangan pakainin ng Pilipinas. Nakaka-relate ako, Yusek Perez, sa sinasabi mo na parang nakaligtaan na ng yung pagkain ng yung iba sa almusal, lalo sa almusal at merienda. Actually, yung mga anak ko hindi kilala yan eh. Yung kamote. Lalo yung kamoteng kahoy, hindi nila kilala yan. Oo, kaya magugulat ka pag inihain mo, kami lang nung nanay ang kakain. Mga anak bihira talaga. So, makaka-relate ka talaga. Yun po yung bahagi po kasi ng kultura. Binago po tayo ng kultura ng, siguro sabihin ko na, yun yung kultura ng advertisement. Nabago po yan. Hindi ho naging, parang hindi naging So, real na instant, Yusek. Hindi masarap kumain pagka hindi kanin eh, di ba? Yan, ganun po yan. Apo, Yusek, dahil magtatanim na po itong pagpasok po na mga susunod po na buwan, ano po, pero may mga challenge po tayong kinakaharap, lalo na po dito sa mataas po na presyo po ng fertilizer at yung mga... Langis. Of course. Yung, transport. Langis pa, pati may logistics cost tayo na kinakaharap na mga ganyan po mga challenge. Pag yan bang mga kinakaharap natin na challenge na yan, anong mga ginagawa po ng Department of Agriculture, lalo nga yung epekto po ng El Nino? Unahin po natin dito sa fertilizer, Yusek. Ang meron naman po tayo fertilizer. Ang andin lang po pinakamalaking challenge talaga yung presyo. Ayan. Ngayon po, ang mangyayari po dito ay ang pamahalaan nagbalangkas na po ng programa para po magbigay ng dagdag na tinatawag natin co-investment o ambag puhunan sa ating mga magsasaka na nagtatanim ng palay, mais at gulay. Ito po naman ay sa forma ng tinatawag nating suportang pataba. Ano po? Ito po ay may halagang, kung hindi ako nagkakamali, between 6,000 to 7,000 pesos bawat magsasaka. Ngayon pong darating na tag-ani, para nga po pandagdag puhunan doon sa itinaas po ng kanilang bili ng fertilizer.
alam po ninyo, bawat isang magsasaka po ay gumagamit ng mula 4 hanggang 8 sakong fertilizer sa palay. Ang average po niyan ay 6 at ngayon po ay mahigit ng 1,000 ang itinaas. Kaya kailangan po nating mapalitan yung pagtaas na yon. Ibig sabihin, kung anong itinaas, yun po yung dapat naman siguro ay iambag muna ng pamahalaan bilang ambag puhunan ngayon. Kasi tumaas po yung puhunan sa pagtatanim. Ganun din po sa ating pong binibiling fuel. Alam po ninyo, mga 77 liters po ang nagagamit. More or less. Ano po? Base po yan sa pag-aaral. Mga 70 to 80 liters of fuel is used for the entire cycle. So ito na po yung pagla-land prep, ito na po yung pag-irrigate pagka po may irrigation. Kasama na po dito yung pagka po inaani, na po, gumagamit po tayo ng harvester Kaya yun po yung taya natin. At kailangan, ibig sabihin, itong mga huling panahon po kasi tumaas na ng between nag-100 pa nga ho tinaas di ba? Nag-150 kasi. So ngayon, mangyayari, nakikita namin, mga 100 na lang ito, more or less. So yan ho, yun hong diferensya na yun naman ang kailangan natin sigurong gawa ng paraan na makapag-ambag din po ang pamahalaan doon. Doon naman sa pagbili ng kanilang fuel. Yusek Perez, na pinag-uusapan namin kanina dito ni Kuyang Drew, hindi na ba natin kaya ibalik makatulong yung old school na mga pataba, yung mga dumi ng hayop? Wala na bang ganun? Dating mga lumang proseso. Mga sistema, old school. Meron po yan, may makakatulong po yun, pero sa ngayon po kasi yung pangmadalian, ito po kasi kailangan natin i-set up. Halimbawa po, yung plano, yung ginagawa po ng BSWM ngayon, na yun po mga ipot ng manok at eventually po yung dumi po ng baboy natin ay kailangan nating i-ferment. Pagkatapos po noon ay yun po yung ating ipepelletize para maging fertilizer. Yung natural fertilizer kumbaga. Pero ito rin magkakaroon po ng panahon ito bago po ito ma-realize So it will entail construction. So saka ang pinakamahirap po nito, pwede na. Meron pa palang proseso. Saka mahirap po nito, Sir Drew and Sir John, yung pong adoption ng ating farmer. Ang mga farmer po kasi natin, hindi natin basta kaagad masasabing, ito na gamitin nyo. It is a process in itself, kaya po magkakaroon po ng panahon. Immediately, ang pwede po natin gawin ngayon, ay yun nga muna kanilang ginagamit na traditional na pataba, fuel, ayun, yun muna po kasi hindi po natin pwedeng iintay na ma-develop muna itong technology na ito bago natin ipamigay sa farmer. By that time, huli na po yan. At speaking of susunod nga po na ang target, tama po ba, Yusek? Target po ng DA na maibalik sa 22 pesos po ang kada kilo po ng farm gate price po ng palay. Achievable, feasible ba, Yusek? Opo naman, yun po kasing, alam nyo, yun naman po talaga yung dating presyo ng ating palay. Naglalaro po dyan, 18, kung titignan po mo nyo yung 18, way back 5 years ago, pag tinranslate mo po yan ngayon, mga 20 to 22 pesos po yan, dapat. Kasama yung inflation, So yun po ay makatarungang presyo. Ibig sabihin, yun po dapat ang presyo na binibili natin ang ating palay. Kaya lang po, nito mga huling panahon, alam naman ninyo, nung nagkaroon po ng RTL, nawalan po tayo ng control sa importation. Ibig sabihin, lahat na lang ini-import. So, kahit po sobrang dami ng palay natin, ini-import po ng import tayo, wala naman pong control o poder ang pamahalaan para pigilin ito dahil pinasa nga po yung rice tariffication law. As a result of that, ay hindi na po natin kayang pigilan. Ngayon po, kung ang batas po halimbawa ay mababago, kung kailan hindi dapat po tayo nag-i-import sa panahon ng tag-ani, di siyempre, yung presyo po ng palay, pwede po nating ma-maintain at 22. O kung ano po yung tamang presyo para sa mga magsasaka natin. Alright.
Yusek, baka meron ho kayo mga karagdagang pang panawagan, payo po sa atin po mga kababayan, lalo po yung mga Sa sektor ng sektor po agrikultura. ng agrikultura. Apo, sa ating po mga kasama sa sektor ng agrikultura, ang inyong pong pamahalaan ay ginagawa ang lahat upang una, mapatatag ang presyo ng lahat ng produktong agrikultura. Ibig sabihin mapatatag, kumita po yung ating mga magsasaka. Kasi po kung ang presyo ay masyado mababa, ang ating po magsasaka ay hindi po magtatanim. At kapag hindi po nagtanim ang ating magsasaka, ano po mangyayari sa atin? Hindi naman po pwedeng lahat na lang ay ating bibilhin sa labas. Kaya naman, ang pamahalaan po natin, sa pamumuno po ng aming sekretaryo, ay ginagawa ang lahat ng paraan upang mapatatag ang presyo at mabababa ang cost ng production. So meron po mga paraan ngayon na nakikita tayo, halimbawa paggamit ng ating mga natural na fertilizer, gaya po nabanggit ninyo, yan po ay talagang ating sinususugan at we are pursuing that direction. Pangalawa, kailangan talaga mapadami natin yung ating mga solar irrigation project. Kasi mahirap po talaga pagka tayo ay ang gagamitin po natin ay puro fuel, talaga pong tataas ang cost ng ating production. Kaya naman, medyo aggressively pinupulso po ng department yung paggamit ng solar irrigation project o pagkakaroon ng mga solar project. At pangatlo po, ating pinalalakas din ang ugnayan po ng NFA, pinapalakas po natin ang National Food Authority upang kanila naman pong mabili yung mga palay at magawang mabilis na bigas pamamagitan mismo ng pagbubuo na rin ng kapasidad ng NFA na makapagpatuyo ng palay at isa pa, makapanggiling ng bigas. So, lahat po ito ay ginagawa natin upang mapatatag ang presyo sa merkado. Hindi lang po ng bigas, kundi pati mais, pati po gulay, at ganoon din ang ating karne at isda. Alright. That, Sec Perez, as always, maraming salamat po sa pagkakataon. And from time to time, with your indulgence, unahan na namin kayo, aabalahin po namin kayo for update. Hindi lang po ako ang spokesperson. Ang spokesperson po namin is Yami. Sanay ako nung ASIC ka pa lang kasi. Thank you po, Yusek. Good morning. Salamat po. Ingat po. Good luck. Good luck Opo. po. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan si Agriculture Undersecretary Asis Perez.